displayed here on your screen. This diagram is uh, from a video tutorial last month. So, ang gagawin kasi natin dito sa ating project for today is uh, nilagyan lang natin ng additional features yung ating coin counter. So, ang nangyari ngayon, same pins pa rin yung ating coin slot, yung ating LCD. So, dinagdagan lang natin ng button at saka buzzer yung ating system. So, kung ma-check nyo yung tutorial natin sa coin counter, so, nandun yung step by step kung paano buuin yung system na yun. So, ito bale ay konting modification para magamit nating system sa ating mga vending machines. So, aside from this, since ito ay copy ko lang dati, so nag-add tayo ng button at buzzer. So, for this project, we have an additional buzzer and a push button. So, kinabit natin ang ating positive side ng ating buzzer into pin 12, pin 13 rather, and the ground to the ground of our Arduino board. Since naka-breadboard ang setup natin, all grounds are connected yan. So, for the push button, kinabit natin sa pin 12 and the other side is sa ating ground. So, yun lang naman ang ating idinagdag sa ating system. So, meron din tayong ito yung breadboard power supply and then DC balloon connector, male, para yung ating balloon connector naka-connect ito sa ating 12 volts na power supply. Then, sinusupply niya pati yung ating coin slot. So, ito kasing breadboard power supply natin, and pwede siya mag-output ng 5 volts or at saka connected na yung ating power rail sa ating breadboard power supply. So, isang diretso na yan. So, ang buzzer dito rin natin connect yung mas maliit na paa ng buzzer, yun yung ground. Yung mas mahaba, yun yung positive. So, yun, nag-utilize lang tayo ng ating breadboard para hindi na tayo gumamit ng additional wires. So, ito naman ang push button. Ang isa ay nasa ground na power rail. And then, yung isang side ay papunta sa pin 12 ng ating Arduino board. And for the code, we have ito ay medyo modified na mula doon sa ating coin counter lang. So, dito, nagdagdag lang tayo ng button at saka buzzer. And then, naglagay tayo ng konting code sa ating program. So, kung gusto nyo gamitin ang code nito, feel free to download the code on the description below. Okay, so testing natin itong ating system na ginawa. So, hindi ko na pinakita kung paano ko kinonect ito. Sundan nyo na lang yung ating mga diagram para rin mapaikli ko yung video tutorial na ito. So, okay, let's try the system. So, bago natin mai-on ito, i-connect muna natin itong ating positive. So, kaya ako tinatanggal ito since baka pag wala ako may napihit dito sa ating mga knob, meron kasi mga kids dito, then baka pag inoon natin ang
ang ating knob ay nakasagad dito, maaaring may pumutok dito sa ating system. So, lagi nyo iingatan ng ating input supply kasi yung ating ibang mga parts dito hanggang 12 volts lang ang kanyang rating. Okay? So, i-on na natin. So, kung makikita nyo, 12 volts ang aking supply dito. So, meron na rin power up yung ating, naka-power up na rin yung ating coin slot. So, ang gagawin na lang natin is maghulog ng coins. So, kung makikita nyo, ito yung LCD natin. Okay. So, reset muna natin. Since bagong buhay yung ating coin slot, meron siyang false trigger galing dun sa ating coin slot. So, nireset natin. So, pwede na natin mahulugan. So, ang nakaset sa akin dito is pag piso ay wait, ba't hindi na gana? Okay. So, may na-disconnect akong isang wire. I-connect lang natin sa pin 2. Ito, sa coin slot. So, nabunod siya nung ginalaw natin yung ating system. So, try uli natin ang piso. So, yan. So, ang aking piso ay 5 seconds para madali lang ating countdown. So, maghulog pa tayo ng konti pa. So, ito yung system natin ay habang nagka-countdown, pwede ka pang maghulog ng coins. So, dagdag lang ng dagdag yung kanyang coin remaining kapag naghuhulog ka ng coins. So, ayan, mayroon na tayong 15 seconds. So, pag 5 piso, dapat ito ay 5 times 5, 25 plus 15, 30, 40. Dapat ang lalabas. Okay. So, try natin pinutin yung ating button kung gagana yung ating countdown. So, pindutin natin yung button. So, ayan. Nagka-countdown siya. So, kapag naghuhulog tayo ng pisos, o 5 piso ang ating hulog para kita nyo kaagad ang difference. Habang nagka-countdown siya, nadagdag din yung ating coins. At the same time, nagka-countdown siya. So, wait natin matapos ang countdown. Okay. So, 10 seconds remaining. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time's up. So, ibig sabihin, naubos na yung ating time. So, ang project na ito ay madalas applicable sa mga vending machines. So, katulad dito sa atin na sa Pilipinas, so marami tayong vending machine dito na ginagamit yung countdown ng concept. So, halimbawa, yung sa mga nagamit ng mga PC or yung mga car wash, mga 5 peso car wash, nagagamit nila to. So, marami pang pwedeng paggamitan itong project na ito. Hindi lang sa vending machine, pwede mostly vending machine kasi kailangan mo maghulog ng coins. So, pwede din to dun sa charger na pag naghulog ka ng 5 pesos, magpalagay na 5 minutes na mag-charge. So, etc.
So, para fully na gamit natin ang system nito, so kailangan natin ng isang relay. So, yung relay na yon, yun yung nagkakat ng power sa kung ano man ang ating binebend. So, halimbawa, yung charger ng cellphone. So, sa current setup, wala pa siyang pinuputol na linya. Pero with the help of the relay, we can cut off any power from kung ano man ang ating binebend. So, lagyan natin ng isang relay module. Sorry guys, so dahil nang wala akong makitang relay module sa lugar ko ngayon, so siguro another video na lang yung paglalagay natin ng relay sa ating system. So, I hope na may natutunan kayo sa video tutorial na ito na pwede paggamitan ng system na ito. So, sa halip na ito kasi ng aking power supply, variable power supply ito. Pwede kayong gumamit ng mga 12 volts adapter. Kailangan nyo lang ng mag-splice or maghinang ng konti dito sa ating system. So, ganoon naman talaga ang prototyping. So, kailangan yung mag-cut, mag-connect. So, sa mga project dyan, so good luck sa inyong mga projects. So, I hope may natutunan kayo sa video ito. Then, if may mga request kayo na tutorial kung ano man ang system nyo, pwede nyo namang mag-comment lang kayo sa ating mga video. So, that's it for now. Bye-bye.